Ang bawat tahi sa puso ng batang si Jeannie ay ginagawa ko ng may katumpakan ng isang makinang walang emosyon. Sa loob ng operating room, ang tanging naririnig ay ang ritmo ng heart monitor na tila isang orasan na nagbibilang ng bawat hininga ng batang nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang lamig ng aircon ay humahalay sa aking balat, ngunit ang aking mga kamay ay nananatiling matatag. Bilang isang cardiologist, ang puso ay isang muscle lamang na kailangang ayusin. Ngunit sa labas ng silid na ito, ang mga puso ng mga taong nakapaligid sa akin ay tila mas bulok pa sa anumang sakit na maaari kong operahan. Tessa, bilisan mo ang huling tahi. Doña Beatriz is calling for a sudden board meeting. Bulong ng isang nurse sa tabi ko. Hindi ko siya sinagot. Ang aking focus ay nasa bata. Eksaktong pagpapatuloy ko sa huling bahagi ng operasyon, ang intercom sa dingding ay hindi sinasadyang bumukas. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang boses na kilala ko sa loob ng maraming taon. Ang boses ni Doña Beatriz de Valderrama. Isakripisyo natin si Tessa Alvarado. Ibigay niyo sa media ang video ng aksidente. Siguraduhin ninyong magmumukha siyang iresponsable at lasing nang mabangga niya ang sasakyan ni Gavin. We need a scapegoat for the missing 50 million insurance fund, and Tessa's clean reputation is the perfect sacrifice. After all, martyrs like her love to suffer for the sake of others. Wika ni Beatriz. Ang kanyang tawa ay kasing talim ng scalpel na hawak ko. Napatigil ang buong team ng mga NARS. Ang katahimikan sa silid ay naging mabigat, halos hindi makahinga. Ang aking kamay na may hawak na needle holder ay nanatiling nakatigil sa itaas ng dibdib ni Jeannie. Ang pingangatal ng aking puso ay hindi umabot sa aking mga daliri. Sa loob ng 3 segundo, ang lahat ng sakripisyo ko para sa ospital na ito, ang mga gabing walang tulog, ang pagtrato ko kay Beatriz na parang sariling ina, ay naglaho na parang usok. Doktora Tessa, ang bata. Babala ng assistant surgeon. Huminga ako ng malalim. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Tinapos ko ang huling tahi ng may perpektong sining. Inilapag ko ang mga gamit at humarap sa nurse. Inform Doña Beatriz na tapos na ang operasyon. At sabihin mo sa kanya, hindi ako martyr. Ako ang magsasara ng mga account na matagal na niyang dinadaya. Mahinahon kong sabi. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelong dumampi sa apoy. Lumabas ako ng operating room nang hindi man lang tinatanggal ang aking duguang gown. Sa hallway, sumalubong sa akin si Gavin Montenegro. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit habang hawak ang kanyang cellphone. Isang edited video ang kasalukuyang nagba-viral sa social media. Isang video kung saan pinalabas na ako ang dahilan ng aksidenteng muntik nang pumatay sa anak niya. How could you, Tessa? Inakala ko na ikaw ang nadligtas sa anak ko. Pero ikaw pala ang pumatay sa kinabukasan niya. Sigaw ni Gavin. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong ospital. Lumapit siya at hinawakan ang aking braso ng mahigpit. Tila ba isa akong kriminal na dapat parusahan? Naramdaman ko ang sakit ng kanyang pagkakahawak. Ngunit mas matindi ang sakit ng katotohanang pati siya ay nabulag ng kasinungalingan. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Beatriz na papalapit. May dalang panyo at nagkukunwaring umiiyak sa harap ng mga kamera ng media na biglang sumulpot sa lobby. Tessa, iha, bakit mo ito nagawa? I gave you everything, yet you chose to be reckless. Wika ni Beatriz, ang kanyang acting ay pang FAMAS Award. Ang gaslighting na ito ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasakal sa akin. Pinilit niya akong palibutan ng mga gwardiya. Pilit na hinihila ang aking dangal sa putikan. Huminto ang mundo para sa akin. Tumingin ako sa paligid. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa akin. Ngayon, ay may pandidiri na sa kanilang mga mata. Ang aking karera ay gumuho sa loob ng 5 minuto. Sa sandaling iyon, isang apoy ang sumiklab sa aking kalooban.
Ang Tessa na maunawain ay namatay na kasabay ng huling tahi sa operating room. 4 na taon akong nagbulag-bulagan sa korupsyon ninyo dahil akala ko ay para ito sa mga pasyente. 4 na taon kong ibinigay ang aking buhay para sa ospital na ito. Ngunit sapat na ang isang hiwa ng katotohanan para magising ako sa bangungot na ito. Hindi ako biktima. Ako ang magiging huling audit na hindi nyo malulusutan. Humarap ako kay Beatrice. Hindi ko pinansin ang mga kamera. Inayos ko ang aking stethoscope at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Isang ngiti na walang init ang sumilay sa aking mga labi. Doña Beatriz, keep the drama for the news. But remember this, I am a surgeon. I know exactly where the heart is, and I know exactly how to stop it from beating without leaving a single trace. Ang huling audit ng ospital na ito ay kasisimula pa lamang, mahinahon kong sabi. Sapat na lakas para marinig ng mga nakapaligid. Binawi ko ang aking braso mula kay Gavin ng may otoridad. At ikaw, Gavin, ang anak mo ay ligtas dahil sa mga kamay na tinatawag mong kriminal. Mag-isip ka ng mabuti bago mo piliin kung sino ang kakampihan mo. Tumalikod ako at naglakad palayo ng hindi lumilingon. Ang bawat hakbang ko sa puting tile ng ospital ay tila tunog ng isang paparating na bagyo. Pagdating ko sa aking opisina, hindi ako nag-impake ng mga gamit. Sa halip, kinuha ko ang isang maliit na flash drive mula sa aking secret compartment sa desk. Ibinukas ko ang aking laptop at nag-type ng isang mensahe para sa aking abogadong si Kathy. Kathy, activate the audit. Burahin natin ang pangalang De Valderrama sa mapa ng Iloilo. Ang unang hakbang ng aking paghihiganti ay hindi isang pagsigaw, kundi isang tahimik na pagpindot sa keyboard. Sa gabi ring iyon, habang ang buong lungsod ay pinag-uusapan ang aking pagbagsak, ako ay nakaupo sa dilim. Pinapanood ang bawat transaksyon ng Valderrama Medical Group na dahan-dahang naglalaho. Sa side mirror ng aking sasakyan habang paalis ng ospital, nakita ko si Beatriz na masayang kinakapanayam ng media. Numiti ako. Ang saya niya ay hiram lamang. Dahil bukas, ang bawat sentimong ninakaw niya ay magiging lason sa kanyang sariling dugo. Ang tunog ng ulan na humahampas sa salaming bintana ng aking opisina ay tila isang malupit na palakpakan para sa aking pagbagsak. Sa labas ng Valderrama Medical Center, ang mga ilaw ng mga sasakyan ng media ay nagmistulang mga mata ng mga gutom na hayop na naghihintay na makuha ang huling piraso ng aking danggal. Sa loob ng 4 na sulok ng silid na ito, kung saan ko inialay ang libu-libong oras para sa mga pasyente, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Pumasok ang 2 security guard. Kasunod si Beatriz na ngayon ay may hawak na puting sobre. Wala na ang mga kamera sa harap namin, kaya ang kanyang mukha ay hindi na nagkukunwaring malungkot. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Ito ang iyong preventive suspension order, Tessa, effective immediately. Kailangan mong lisanin ang gusaling ito sa loob ng 10 minuto. Ang iyong access sa lahat ng hospital records at accounts ay tinanggal na namin. Wika ni Beatriz. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na may halong lason. Inabot ko ang sobre nang hindi man lang tinitingnan ang nilalaman nito. 10 minuto? Masyadong matagal yon para sa isang taong wala ng balak, manatili sa isang institusyong nabubulok na sa korupsyon, Beatriz. Matapang ka pa rin. Tumawa siya ng mahina habang nilalaro ang kanyang mamahaling kwintas. Pero tandaan mo, ang video na kumakalat na yon ay sapat na para bawiin ng PRC ang iyong lisensya. You are no longer a doctor, Tessa. You are just a criminal in a white coat. Hindi ko siya sinagot. Inayos ko ang aking mga gamit sa isang maliit na box. Hindi ko kinuha ang mga parangal o plaka sa pader. Ang mga iyon ay wala ng silbi sa mundong ito. Ang tanging mahalaga ay ang maliit na itim na kwaderno na nakatago sa ilalim ng aking desk. Ang listahan ng bawat pasyenteng hindi na itala ng tama
para sa insurance fraud ng pamilya Valderrama. Paglabas ko ng lobby, ang walang humpay na pagkutitap ng mga kamera ay tila bumasag sa aking paningin. Ang mga reporters ay sumunggab. Itinutulak ang kanilang mga mikropono sa aking muka. Doktora Tessa, totoo ba na uminom ka bago ang aksidente? Doktora, pinatay mo ba talaga ang pagkakataon ng bata para lamang sa iyong kapritsyo? Bakit ka tumatakas, doktora? Ang mga tanong nila ay tila mga palasong may lason. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking lalamunan, ang uktse na gustong sumabog sa aking dibdib. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Gavin Montenegro na nakatayo sa dulo ng lobby. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa akin. Sana ay hindi na lang ikaw ang humawak sa puso ni Jeannie. Bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay mas malakas pa sa hiyawan ng media. Tumigil ako sa tapat niya. Ang ulan ay nagsimulang tumagos sa bubong ng lobby. Lumilikha ng isang malamig na atmosfera. Tiningnan ko siya ng diretso. Walang bakas ng pagsusumamo. Gavin, ang katotohanan ay hindi nakadepende sa kung ano ang gusto mong paniwalaan. Ang anak mo ay nabubuhay ngayon dahil sa kasanayang tinatawag mong kriminal. Pagdating ng araw na nagising ka na sa kasinungalingan ni Beatrice, huwag kang lalapit sa akin para humingi ng tawad. Dahil sa sandaling iyon, tapos na akong maging mabuti. Mahinahon kong sabi, bago ako nagpatuloy sa paglakad, patungo sa ulan. Ang lamig ng tubig na dumampi sa aking balat ay tila isang binyag ng bagong pagkatao. Habang sumasakay ako sa aking sasakyan, narinig ko ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ng ospital sa aking likuran. Yon na ang huling hininga ng aking pagiging martyr. Binuksan ko ang aking laptop sa loob ng sasakyan. Isang mensahe ang bumungad sa akin mula sa isang hindi kilalang numero. Doktora, alam ko ang lahat. Ang 50 milyon ay simula pa lamang. Magkita tayo sa tapat ng lumang simbahan sa Jaro bukas ng gabi. Huwag kang magdadala ng kahit sino. Kathy. Isang bagong entry sa aking ledger. Isang bagong piraso ng puzzle. Tumingin ako sa rearview mirror. Pinapanood ang naglalahong anino ng ospital sa gitna ng dilim. Ang bawat patak ng ulan sa aking windshield ay tila isang decimal point na kailangan kong ayusin. Beatrice, inakala mo na ang pagkatalo ko ang magliligtas sa'yo. Ngunit ang hindi mo alam, ang paglisan ko sa ospital na ito ang magbibigay sa akin ng kalayaang sunugin ang iyong kaharian nang walang ititira. Ang lumang simbahan ng Jaro ay balot ng isang makapal na hamog. Tila ba, ang langit mismo ay gustong itago ang mga lihim na kasunod na mangyayari. Ang amoy ng basang lupa at lumang insenso ay nanunuot sa aking hininga habang nakatayo ako sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Hindi ako nareto para magdasal. Matagal na akong tumigil sa paghingi ng himala sa langit. Nareto ako para sa isang transaksyon. Isang pakikipagtuos na gagamit ng katotohanan bilang pinakamatalim na sandata. Isang babaeng naka-business suit ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang otoridad, kasing talas ng kanyang paningin na tila binabasa ang bawat hibla ng aking pagkatao. Doktora Tessa Alvarado, masyadong mainit ang pangalan mo sa mga balita ngayon. Wika niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, kasing lamig ng hanging gabi. Hindi ako narito para sa small talk, Kathy. Sino ka ba talaga? At anong kinalaman mo sa 50 milyong na nawawala sa Valderrama Group? Tanong ko. Ang aking boses ay nananatiling matatag sa gitna ng tensyon. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. I am a lawyer, at gaya mo, may utang sa akin ang pamilya de Valderrama na kailangang bayaran. Beatrice is not just a hospital owner, Tessa. She is a master of illusions. Ang mga records na nakuha mo ay dulo lamang ng malaking iceberg. Inilabas ni Kathy ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Narito ang listahan ng mga dummy companies na ginagamit nila para ilabas ang pondo ng ospital. I have been auditing them for 3 years,
but I needed someone from the inside to verify the clinical data. Someone like you. Kinuha ko ang folder. Ang bawat pahina ay puno ng mga numero at pirma na tila mga bakas ng isang malaking krimen. Sa aking isipan, ang bawat datos ay dahan-dahang nagkakabit-kabit. Hindi lamang ito pagnanakaw ng pera. Ito ay paglalaro sa buhay ng mga pasyente para lamang sa profit margin. Bakit mo ito ginagawa, Kathy? Anong mapapala mo rito? Tanong ko habang tinititigan ang kanyang mga mata dahil ang dugong dumadaloy sa mga ugat ko ay may halong lason ng mga de Valderrama. I am Beatrice's illegitimate niece, Tessa. Itinapon nila ang nanay ko na parang basura noong naghirap kami. Now, I want to see her empire crumble, and you are the only one with the brain to do it. Sagot niya. Ang kanyang taglish ay puno ng put na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang pagiging profesional. Nagtama ang aming paningin. Isang alyansa ang nabuo sa dilim? Hindi dahil sa pagkakaibigan, kundi dahil sa parehong layunin ng katarungan. I will decrypt the rest of the files tonight. I need 24 hours. Mahinahon kong sabi bago ako tumalikod. Samantala, sa loob ng isang pribadong kwarto sa ospital, nakaupo si Gavin sa tabi ng kanyang anak na si Jeannie. Ang bawat pag-ikot ng heart monitor ay tila isang himig ng katotohanan na unti-unting gumigising sa kanya. Tiningnan niya ang mga tahi sa dibdib ng bata, pulido, maingat, at puno ng kasanayang. Tanging isang dedikadong doktor lamang ang makakagawa. Kinuha ni Gavin ang kanyang cellphone at muling pinanood ang viral video. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang isang maliit na detalye. Ang oras sa video at ang oras ng operasyon ni Jeannie ay hindi tumutugma. Isang malaking lamat ang lumitaw sa kanyang paniniwala. Papa, where is Dr. Tessa? She promised to show me the stars. Mahinang tanong ni Jeannie. Ang kanyang boses ay kasing liit ng isang bulong. Hindi nakasagot si Gavin. Ang kanyang puso ay nagsimulang makaramdam ng isang matinding uktse. Ang bigat ng pagdududa sa sarili niyang mga desisyon. Bumalik ang eksena sa aking safe house. Ang tanging liwanag ay ang mula sa screen ng aking laptop habang isa-isa kong binubuksan ang mga selyadong files ng ospital. Ang bawat click ng keyboard ay tila tunog ng isang operasyon kung saan binubuksan ko ang bulok na puso ng pamilya Valderrama. Natagpuan ko ang hinahanap ko. Isang listahan ng mga expired na gamot na pinalabas na bago at ibinenta sa mga mahihirap na pasyente sa probinsya. Ang pirma sa ilalim ng bawat transaksyon ay kay Beatrice. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa huwaykam ng pagtuklas. Ang audit na ito ay magiging huling hininga ng kanilang kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng aking pagtatrabaho, narinig ko ang mahinang vibrate ng aking teleponyo. Isang notification mula sa aking security camera sa labas. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat ng aking bahay. Biglang bumukas ang pinto ng aking silid. Pumasok si Lita, ang aking tinagkakatiwalaang nurse na may dalang tasa ng kape. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Doktora, uminom muna kayo ng kape. Masyado na kayong napapagod. Wika niya. Ang kanyang boses ay tila may dalang pait. Tiningnan ko ang tasa. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. Sa screen ng aking laptop, nakita ko ang refleksyon ng isang mensahe sa kanyang telepono na hindi niya sinasadyang maipakita. Isang mensahe mula kay Beatrice. Ang lason ay pumasok na sa aking huling kuta. Salamat, Lita. Pero alam nating dalawa na ang kapeng ito ay hindi makakatulong sa gising kong isipan. Mahinahon kong sabi, habang dahan-dahang isinasara ang aking laptop. Bago pa man siya makasagot, isang malakas na katok ang umalingaw-ngaw sa pintuan. Isang sulat ang isiningit sa ilalim nito. Isang demand letter para sa malpractice suit na may kasamang warrant for sequestration ng lahat ng aking ari-arian. Ang gabi ay hindi pa natatapos.
At ang bawat hakbang ni na Beatrice ay tila isang tangka na ibaon ako ng buhay. Ngunit hindi nila alam, sa bawat pagkakataong itinutulak nila ako sa pader, lalong nagiging matalas ang aking plano. Ang usok na lumalabas mula sa tasa ng kapeng inilapag ni Lita ay tila isang sumasayaw na anino ng kamatayan. Nanatili akong nakaupo. Hindi tinitingnan ang tasa, kundi ang mga kamay ni Lori, ni Lita, na nanginginig habang dahan-dahang inuurong ang platito patungo sa akin. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay isang entry sa aking audit ng kanyang pagtataksil. Doktora, uminom na kayo. Kailangan niyo ng lakas para sa demanda bukas. Boses ni Lita. Basag at puno ng isang uri ng pighati na pilit niyang itinatago sa likod ng pagiging maunawain. Lita, sa loob ng 10 taon, ikaw ang naging kanang kamay ko sa bawat operasyon. Alam mo kung paano ko binabasa ang bawat tibok ng puso ng pasyente. Mahinahon kong simula habang dahan-dahan kong inilalayo ang tasa. At ngayong gabi, ang puso mo ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot. Magkanong ibinayad sa iyo ni Beatrice para lagyan ng pampatulog ang kaping ito? Nabitawan ni Lita ang hawak niyang tray. Ang tunog ng metal na tumama sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang hudyat ng pagtatapos ng aming pagkakaibigan. Napaluhod siya. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak, ngunit ang aking mukha ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Doktora, patawarin niyo ako. Ang anak ko, si Bong, kailangan niya ng kidney transplant. Si Doña Beatriz lang ang nangakong magbabayad ng lahat ng operasyon kung makuha ko ang flash drive niyo. Pag-amin niya sa gitna ng hikbi. Ang pera ay nakakabili ng katapatan, Lita, pero hindi nito kayang bumili ng kapayapaan ng isip. Tumayo ako ng dahan-dahan. Inakala mo ba na sa oras na makuha nila ang gusto nila sa'yo, ay hindi ka rin nila itatapon na parang basurang medical? Hindi ko na siya hinintay na makasagot. Eksaktong pagkilos ko patungo sa pinto, ang tunog ng mabibigat na sapatos sa labas ng aking bahay ay tila isang papalapit na bagyo. Biglang bumukas ang pinto ng marahas. 3 lalaking nakabarong ang pumasok, hawak ang mga dokumentong may tatak ng korte. Dr. Teresa Alvarado. Narito kami para ipatupad ang writ of sequestration. Ang lahat ng kagamitan, records, at ari-arian sa loob ng bahay na ito ay kukunin ng Valderrama Medical Group bilang bahagi ng malpractice lawsuit laban sa inyo. Wika ng lalaking nasa unahan. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ang uktse, ang matinding pagkakasaka ng sitwasyon, ay tila isang dambuhalang kamay na gustong durugin ang aking pagkatao. Kinuha nila ang aking mga libro, ang aking mga gamit sa medisina, at pilit na kinuha ang laptop na nasa ibabaw ng aking desk. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magsilip sa bintana. Ang kanilang mga bulong ay tila mga huni ng mga buwetre na naghihintay ng aking pagkamatay. Doktora! Kailangan nyo na ring lisanin ang bahay na ito sa loob ng 1 oras, dagdag ng lalaki. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Ang bawat kagamitang inilalabas nila sa aking bahay ay mga piraso lamang ng materyal na bagay. Ang hindi nila alam, ang tunay na ebidensya ay wala sa laptop na kinuha nila. Ang tunay na ebidensya ay nasa aking isipan. At sa bawat decimal point na naitago ko na sa cloud server sa tulong ni Kathy. Beatrice is truly desperate, bulong ko, habang kinukuha ang aking stethoscope at isinusukpit ito sa aking leeg. Sabihin mo sa kanya, ang kinuha niyo ay ang balat lamang. Ang puso ng laban na ito ay nananatiling nasa akin. Lumabas ako ng bahay sa gitna ng dilim. Habang naglalakad ako patungo sa kalsada, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ko. Bumukas ang bintana at lumitaw ang muka ni Gavin Montenegro. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at isang uri ng sakit na hindi niya maipaliwanag. Tessa, nalaman ko ang tungkol sa sequestration.
Bakit hindi ka lumalaban? Bakit hinahayaan mong gawin nila ito sa'yo kung totoo ang sinasabi mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila isang paghahanap ng sagot sa gitna ng dilim. Dahil ang pakikipag-away sa mga asong tagasunod ay pag-aaksaya ng oras, Gavin. Mahinahon kong sagot habang binubuksan ang pinto ng kanyang sasakyan at pumasok ng walang paanyaya. Drive, Gavin. Ihatid mo ako sa ospital. Kailangan kong makita ang anak mo. At kailangan mong makita kung paano ko tatapusin ang audit na sinimula ni Beatriz. Are you crazy? Bawal ka nang pumasok sa ospital. Ipapahuli ka nila. Ang isang surgeon ay hindi tumitigil sa pag-opera hanggat hindi natatanggal ang lason. And Beatriz is the poison I need to extract tonight. Weak ako. Ang aking tingin ay nakapako sa naglalahong anino ng aking bahay. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan, naramdaman ko ang vibrate ng aking telepo. Isang mensahe mula kay Kathy. Tessa, may mas malaking problema. Gagamitin ni Beatriz si Jeannie sa isang press conference bukas ng umaga. Gagawin niyang simbolo ng Miracle of Valderrama, ang anak ni Gavin, habang ikaw ang gagawin niyang demonyo. We need to move faster. Nakahanda na ang entablado para sa huling pagtataksil. Tumingin ako kay Gavin at sa dilim ng sasakyan, nakita ko ang refleksyon ng isang lalaking malapit nang mawalan ng lahat ng pinaniniwalaan niya. Gavin, bulong ko. Ang tibok ng puso ng anak mo ang magsasabi sa'yo ng totoo. At bukas, sisiguraduhin kong ang buong Iloilo ang makikinig sa tibok na iyon. Ang bawat ilaw ng kalsada na dumadaan sa bintana ng sasakyan ni Gavin ay tila mga guhit ng apoy sa dilim. Ang katahimikan sa loob ay sapat na para marinig ang bawat pagdududa ni Gavin. Hindi ko kailangan ang kanyang awa, at lalong hindi ko kailangan ang kanyang pag-aalaga. Ang kailangan ko ay ang kanyang access bilang magulang sa loob ng Valderrama Medical Center. Tessa, it's suicide. Kapag nakita ka ng security, hindi lang demanda ang aabutin mo. They will make sure you disappear. Wika ni Gavin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit ang pagkakahawak sa manibela. Ang takot ay para lamang sa mga taong walang plano, Gavin. I have been Beatriz's best surgeon for years. I know every blind spot of those cameras. And I know exactly who is guarding Jeannie's floor tonight. Mahinahon kong sagot habang tinitingnan ang aking refleksyon sa bintana. Ang dumi sa aking mukha mula sa sequestration ay hindi nakabawas sa talas ng aking paningin. Pagdating sa ospital, hindi ako nagtago. Pumasok ako kasunod ni Gavin, nakayuko ng bahagya at suot ang isang puting laboratory coat na kinuha ko sa locker room ng mga NORS. Ang amoy ng antiseptic at rubbing alcohol ay tila isang pamilyar na yakap na nagbigay sa akin ng higit na lakas. Sa loob ng kwarto ni Jeannie, natagpuan namin si Lita. Nakaupo siya sa tabi ng bata, hawak ang isang heringgilya. Nang makita niya ako, halos mabitawan niya ang gamot. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga pader ng ospital. Doktora, paano kayo? Hindi niya natapos ang sasabihin dahil mabilis kong hinawakan ang kanyang pulso. Huwag kang sisigaw, Lita. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo si Bong, makinig ka sa akin. Bulong ko. Ang aking boses ay puno ng otoridad na hindi niya kayang baliin. Ang gamot na hawak mo, alam nating dalawa na hindi yan ang kailangan ni Jeannie. Yan ay isang sedative para manatili siyang tulog sa press conference bukas, para magmukha siyang mahina at kailangan ng tulong ni Beatriz. Right? Napayuko si Lita. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paghitbi. Inutusan lang ako ni Doña Beatriz, doktora. Sabi niya, kung hindi ko ito gagawin, kukunin niya ang slot ni Bong sa transplant list. Lita, listen to me carefully. Beatriz is a businesswoman, not a savior. Sa oras na matapos ang press conference bukas at makuha niya ang simpatya ng publiko, hindi na niya kailangan ang anak mo. She will discard you like medical waste. Iniharap ko siya sa akin. Ang aking mga mata ay nakapako sa kanyang konsensya. I have already talked to Kathy.
My lawyer is currently arranging Bong's transfer to a government heart center under my foundation's name. Ang operasyon ng anak mo ay gagawin ko mismo, ng libre, at walang kapalit na kasinungalingan. Nanlaki ang mga mata ni Lita. Ang pag-asa ay nagsimulang sumilay sa kanyang mga mata, tila isang liwanag sa gitna ng dilim. Totoo ba yan, doktora? Gagawin niyo yun para sa amin? I don't make promises I can't keep, Lita. But I need you to do one thing for me tonight, wika ko. Eksaktong pagkakataong yun, nag-vibrate ang telepono ni Lita sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Beatriz ay kumikislap sa screen. Tumingin ako kay Gavin at nakita ko ang pagnangalit ng kanyang mga ngipin. In-on ko ang loudspeaker at sinenyasan si Lita na sagutin ito. Lita, naiturok mo na ba ang sedative sa bata? Siguraduhin mong hindi siya magigising hanggat hindi ko natatapos ang speech ko bukas. I need her to look like she's dying, so the donors will open their wallets faster. And regarding your son, tell the staff to prepare his discharge papers. Hindi na natin siya kailangan sa listahan. Boses ni Beatrice, malamig at puno ng kalkuladong kasamaan. Nabitawan ni Gavin ang hawak niyang baso ng tubig. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog sa sahig ay tila simbolo ng tuluyang pagkabasag ng kanyang tiwala kay Beatrice. Ang katotohanan ay pumasok sa kanyang pandinig ng walang preno. Hayop ka, Beatrice, bulong ni Gavin. Ang galit ay nanunuot sa bawat hininga niya. Bumalik ako sa pagtitig kay Lita. Now you know her truth, Lita. Ang tanong, handa ka na bang tumulong sa akin para ipakita ang katotohanan yan sa buong Iloilo? Mabilis na tumango si Lita. Pinapahid ang kanyang mga luha ng may bagong determinasyon. Anong kailangan kong gawin, doktora? Tulungan mo si Gavin na ilabas si Jeannie rito tonight. I-transfer niyo siya sa kabilang building kung saan naghihintay si Kathy. And Lita, sa press conference bukas, pumasok ka sa entablado sa oras na ibigay ko ang signal. Mahinahon kong utos habang mabilis kong sinusulat ang medical instructions sa isang maliit na papel. Habang nagkakagulo sila sa paghahanda, nanatili akong nakatayo sa bintana ng ospital. Mula rito, makikita ang billboard ng ospital na may malaking mukha ni Beatrice. Ngumiti ako ng bahagya. Ang gabi ay mahaba, at ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa pagguho ng kanyang imperyo. Ang huwaykam ng pagbaliktad ng mga baraha ay nagsisimula pa lamang. Beatrice, akala mo ay nakuha mo na ang lahat sa akin. Ngunit ang hindi mo alam, ang bawat tao na tinapakan mo ay naging sandata ko na laban sa'yo. Ngunit bago pa man kami makalabas, ang tunog ng papalapit na mga takong sa hallway ay nagpatigil sa aming lahat. Ang mabilis at awtoridad na hakbang na yon ay isa lamang ang ibig sabihin. Beatrice is here, bulong ni Gavin. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa pinto. Nakahanda na ang huling sagupaan sa loob ng madilim na pasilyo. Tumingin ako kay Gavin. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang lalaking handa ng pumatay para sa kanyang anak, at isang lalaking handa ng mamatay para sa katotohanang matagal niyang kinalimutan. Ang bawat pagdama ng takong ng sapatos ni Beatrice sa makinis na sahig ng hallway ay tila tunog ng isang hato na dahan-dahang lumalapit. Ang liwanag ng mga fluorescent lamps sa kisame ay tila mas naging matalas. Binubulag ang bawat anino kung saan kami pilit na nagtatago. Sa loob ng kwarto, ang tanging naririnig ay ang mabilis na hininga ni Lita at ang mabigat na tibok ng puso ni Gavin. Stay behind the curtain, bulong ko kay Gavin habang mabilis kong inaayos ang aking laboratory coat. Lita, stand by the bed. Now! Bumukas ang pinto ng may awtoridad. Pumasok si Beatriz. Suot ang isang mamahaling itim na silk dress na tila ba galing siya sa isang lamay. Ang kanyang muka ay puno ng kunwaring pag-aalala. May hawak na panyo na dahan-dahang idinedampi sa kanyang mga mata. Sa likuran niya ay 2 armadong gwardiya ng ospital. Lita, iha, kumusta ang bata? I couldn't sleep thinking about her condition, wika ni Beatrice. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na himig
na punong-puno ng pagmamahal. Ngunit nang dumapo ang kanyang tingin sa akin, ang himig na yon ay biglang naputol. Kessa, anong ginagawa mo rito? This is a restricted area for suspended personnel. Ang kanyang boses ay biglang tumalas. Ngunit mabilis din siyang lumingon sa mga gwardiya na tila ba natatakot siya para sa kanyang buhay. Security! Why is this woman here? She's endangering the child again. Beatrice, spare me the drama. Hindi tayo nasa press conference. Mahinahon kong sabi habang dahan-dahan kong isinusulat ang vital signs ni Jeannie sa chart. Tila ba wala akong pakialam sa mga baril na nakaturo sa akin? I am checking the patient's reaction to the special sedative na ipinapaturok mo sa kanya. Sedative? What are you talking about, Tessa? You're hallucinating because of the pressure. Biglang nagbago ang anyo ni Beatrice. Nagmakaawa siya sa mga gwardiya. Please, pakilabas siya. She's mentally unstable. Baka kung ano pang gawin niya kay Jeannie. Ang ukche, ang matinding pagkasakal sa kanyang mga kasinungalingan, ay tila isang makapal na usok na gustong bumalot sa aking isipan. Ang galing niyang magpanggap na biktima. Sa harap ng mga gwardiya, ako ang baliw, ako ang banta, at siya ang tagapagligtas. Lumingon siya kay Lita. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Lita, bakit hinayaan mong makapasok ang babaeng ito? You know the rules. Or maybe she's threatening you too? Napatingin si Lita sa akin, pagkatapos ay kay Beatrice. Ang takot sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon na hiram sa aking tapang. Doña Beatrice, Doktora Tessa was right. Hindi ko na po itinurok ang sedative. Alam ko na po ang plano ninyo para sa press conference bukas. Boses ni Lita, nanginghinig. Ngunit hindi bumibigay. Nandilit ang mga mata ni Beatrice. Ang kanyang maskara ng kabutihan ay dahan-dahang nagkaroon ng lamat. Ngunit bago pa man siya makasagot, lumabas si Gavin mula sa likod ng kurtina. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang anino na bumalot sa buong kwarto. So, it's true, wika ni Gavin. Ang kanyang boses ay kasing lalim ng isang paparating na kulog. Gagamitin mo ang anak ko para sa pera, Beatrice? You treated my daughter like a prop for your hospital's image. Gavin, no, you don't understand. I was doing everything to save Jeannie's reputation too. Tessa is just poisoning your mind, sigaw ni Beatrice. Pilit na hinahawakan ang braso ni Gavin habang ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Naniniwala ka ba sa babaeng ito na muntik nang pumatay sa inyo sa kalsada? Tumigil ang mundo nang lumapit ako kay Beatrice. Kinuha ko ang aking cellphone at pinindot ang play. Ang boses niya mula sa tawag kanina ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Ang bawat salita tungkol sa paggamit ni Jeannie ay tila mga sampal sa kanyang mukha. The audit of your lies is complete, Beatrice. Mahinahon kong sabi. Inakala mo na dahil nakuha niyo ang bahay at gamit ko, ay nakuha niyo na rin ang ebidensya. But a doctor always has a backup of her patient's safety. You think this recording will save you? This is inadmissible. Security, take them all out. Arrest them for kidnapping. Sigaw ni Beatrice. Ang kanyang rasyonalismo ay tuluyan ang naglaho. Pinalitan ng isang hayop na desperadong makawala sa bitag. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Kathy. Suot ang kanyang itim na blazer. May hawak na folder at isang tablet na naka-livestream sa social media page ng ospital. Tita Beatrice, masyado ka na yatang maingay. The board of directors is watching this live through the internal security feed na nahack ko 5 minutes ago. Wika ni Kathy. Ang kanyang ngiti ay kasing talim ng isang labaha. Namutla si Beatrice. Ang kanyang imperyo, na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at manipulasyon, ay dahan-dahang gumuho sa harap ng aming mga mata. Ang pa-victim na reyna ay wala nang mapagtataguan. You illegitimate brat! Gigil na sabi ni Beatrice kay Kathy. I may be illegitimate in your eyes, tita, but these audit reports are perfectly legal. Sagot ni Kathy.
habang ipinapakita ang mga dokumento ng embezzlement. Humarap ako kay Beatrice ng huling pagkakataon. Ang aking stethoscope ay dahan-dahang inilagay ko sa aking leeg, isang simbolo ng aking pagbabalik. Beatrice, ang puso ay hindi nagsisinungaling. At bukas, sa press conference na inihanda mo, sisiguraduhin naming ang bawat tibok ng puso ni Jeannie ay magsasabi ng katotohanang matagal mo nang ibinaon. Mahinahon kong sabi. Ngunit bago kami makalabas ng kwarto, ang mga gwardiya ni Beatrice ay mabilis na hinarangan ang pinto. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay bumasag sa katahimikan. Walang aalis sa kwartong ito ng buhay. Bulong ni Beatrice, ang kanyang mga mata ay puno na ng isang nakamamatay na baliw na liwanag. Naramdaman ko ang biglang paghigpit ng hawak ni Gavin sa aking kamay. Ang aming mga hininga ay nagsama sa gitna ng panganib. Ang amoy ng pulbura ay tila nanunuot na sa aking pang-amoy, kahit wala pang pumutok na baril. Sa loob ng maliit na kwartong iyon, ang hangin ay naging kasing igkas ng isang kwerdas ng biolin na malapit ng maputol. Nakatutok ang mga dulo ng baril sa amin, ngunit ang aking atensyon ay hindi nakapako sa panganib. Ang aking paningin ay nasa heart monitor ni Jeannie. Ang bawat luntiang guhit na gumagalaw sa screen ay tila isang babala. Ang bata ay dahan-dahang kinakapos ng hininga dahil sa matinding stress ng paligid. Tita Beatrice, ibaba mo ang mga baril na yan, wika ni Kathy. Ang kanyang boses ay nananatiling matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang mga balikat. Ang bawat segundo ng eksenang ito ay kasalukuyang naka-upload sa isang cloud server. Kapag may nangyaring masama sa amin, otomatikong mapupunta ang footage na ito sa bawat news outlet sa bansa. Wala akong pakialam, bulyaw ni Beatrice. Ang kanyang mukha ay nawala na ng anumang bakas ng pagkatao. This is my hospital, my rules. Sasabihin ko na lumaban kayo kaya kayo nabaril. Kidnappers kayo sa mata ng batas. Sa gitna ng kanyang hiyawan, isang matinis at tuloy-tuloy na tunog ang umalingaw mula sa monitor ni Jeannie. Cardiac arrest. Ang bata ay tuluyan ng bumigay. Jeannie! Sigaw ni Gavin. Susugod sana siya sa tabi ng anak, ngunit hinarangan siya ng mga gwardiya gamit ang kanilang mga baril. Ibaba ninyo ang mga baril na yan, sigaw ko. Ang aking boses ay umalingaw ng may otoridad na mas malakas pa sa takot. Ang pasyente ay nag-a-arrest. Beatrice, kung mamatay ang batang ito sa harap ng mga gwardiya mo habang hinaharangan ninyo ang doktor, hindi lang kidnapping ang ikakaso sa inyo. It will be first-degree murder, and no amount of money can buy your way out of a televised death of a child. Natigilan ang mga gwardiya. Tumingin sila sa isa't isa, bakas ang pag-aalinlangan. Hindi sila binabayaran para maging mamamatay tao sa harap ng kamera. Sa kabilang banda, si Beatrice ay tila nawala na sa kanyang sariling katinuan. Nanatili siyang nakatayo, nakatitig sa monitor, ngunit wala siyang balak na tumulong. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang sariling kaligtasan. Do something, Tessa! If she dies, it's on you! Bulyaw ni Beatrice, pilit pa ring ibinabalik ang sisi sa akin. Hindi ko siya pinakinggan. Sa isang mabilis at rasyonal na pagkilos, sinimulan ko ang cardiopulmonary resuscitation. Ang bawat pagdiin ng aking mga palad sa maliit na dibdib ni Jeannie ay tila isang pakikipag-usap sa tadhana. Huwag gayon, Jeannie. Huwag sa harap ng mga aninong ito. Gavin, hold her hand. Talk to her. Utos ko, habang hindi tinitigilan ang pagpump sa puso ng bata. Lumuhod si Gavin sa tabi ng kama. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kamay ni Jeannie. Jeannie, baby, please stay with Papa. Dr. Tessa is here. She's saving you. Please, baby. Ang ukche, ang matinding sakit ng makitang naghihingalo ang isang inosenteng buhay dahil sa kasakiman ng isang matanda, ay naging gasolina ng aking determinasyon. Tiningnan ko si Beatrice ng may matinding pandidiri. Ang babaeng ito ay handang hayaang mamatay ang sarili niyang imahe
bago ang buhay ng isang bata. "Hathy, the emergency kit! Get the epinephrine!" sigaw ko. Mabilis na kumilos si Kathy. Binangga niya ang isa sa mga gwardiya na tila nawala na ng lakas na humarang. Inabot niya sa akin ang heringgilya. Sa isang matalas at siguradong pagkilos, itinuro ko ang gamot sa IV line ni Jeannie. 1 segundo, 2, 3. Ang mahabang tunog mula sa monitor ay muling naging ritmo. Isang mahina, ngunit matatag na tibok. Jeannie was back. Hihintayin niyo pa bang dumating ang pulis habang hawak niyo ang mga baril na yan? Mahinahon kong tanong sa mga gwardiya habang pinupunasan ko ang pawis sa aking no. Ang bawat segundo ng inyong pagtayo rito ay dagdag na taon sa kulungan. Is it worth it for a woman who would let a child die for her bank account? Dahan-dahang ibinaba ng mga gwardiya ang kanilang mga armas. Ang isa sa kanila ay tuluyan ang tumalikod at lumabas ng kwarto. Ang kapangyarihan ni Beatriz ay dahan-dahang gumuho. Tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon ng katotohanan. "This isn't over, Tessa!" Gigil na bulong ni Beatriz. Ang kanyang mga mata ay puno ng lason. "I will destroy you. I will make sure you never practice medicine again." "Beatriz, tingnan mo ang screen ng tablet ni Kathy." Wika ko habang iniayos ko ang oxygen mask ni Jeannie. "The board of directors just called an emergency meeting. They are removing you as the chairperson effective immediately. Ang ospital na ito ay hindi na sayo. You are the intruder now." Namutla si Beatriz. Ang kanyang panginginig ay hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagkapahiya at takot. Ang reyna ng Valderrama Medical Center ay opisyal ng nawalan ng corona. "Gavin, dalhin na natin si Jeannie sa kabilang building," utos ko. "Kathy has already arranged the transport. We are leaving this place tonight." Pinuhat ni Gavin ang kanyang anak nang may matinding pag-iingat. Sa aming paglalakad palabas ng kwarto, nadaanan ko si Beatriz. Hindi ko siya tinapunan ng tingin ng awa. Hindi niya deserve yun. Tiningnan ko siya bilang isang pathogen na matagumpay ko nang na-extract mula sa sistema. Ang tibok ng puso ay hindi nabibili, Beatriz. At ang katotohanan, kahit kailan, hindi mo kayang i-audit. Huling hirit ko bago kami lumabas ng pasilyo. Sa labas ng ospital, ang malamig na hangin ng Iloilo ay tila isang pagbati ng kalayaan. Ngunit habang isinasakay namin si Jeannie sa ambulansya, naramdaman ko ang paghawak ni Gavin sa aking braso. "Tessa, I don't know how to apologize. I almost let them destroy you." Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Huwag kang humingi ng tawad sa akin, Gavin. Patunayan mo sa anak mo na karapat-dapat ka sa buhay na ibinigay ko sa kanya muli." Malamig, ngunit may lalim kong sagot. Hindi pa tapos ang laban. Ang sugat ni Beatriz ay malalim at ang mga sugatang hayop ay ang pinakamapanganib. Habang papalayo ang ambulansya, tiningnan ko ang nagliliyab na mga ilaw ng ospital. Ang huling yugto ng audit ay malapit na. Ang hangin sa loob ng maliit at ligtas na silid na inihanda ni Kathy ay amoy lumang papel at kuryente mula sa mga nag-iinit na laptop. Hindi ko kailangan ng kape para manatiling gising. Ang adrenaline ng paparating na pagbagsak ng mga Valderrama ay sapat na para maging matalas ang aking paningin. Sa bawat pagpindot ko sa keyboard, tila ba gumagawa ako ng isang maselang operasyon sa isang dambuhalang tumor na matagal lang kumakain sa sistema ng Iloilo. "Tessa, it's done." Ang freeze order para sa personal accounts ni Beatriz ay opisyal na maisakatuparan. Sa oras na mag-online ang bangko bukas ng umaga, wala na siyang may lalabas kahit 1 sentimo. Wika ni Kathy habang mabilis na gumagalaw ang kanyang mga daliri sa mouse. "Hindi sapat ang basta lamang mawalan siya ng pera, Kathy. Kailangan nating ipakita kung saan nanggaling ang bawat sentimong iyon." Mahinahon kong sagot habang binubuksan ko ang folder ng clinical records na sadyang binura sa main server ng ospital. Ang mga taong pinatay nila dahil sa expired na gamot ay may mga pangalan.
Ang mga pamilyang winasak nila ay may mga boses. Inilipat ko ang aking atensyon sa records ni Isabella, ang anak ni Beatriz. Isang ngiting, walang init ang sumilay sa aking mga labi nang makita ko ang mga transaksyon sa mga kasino sa Macau at Singapore. Ginamit ni Isabella ang pondo ng charity ward para bayaran ang kanyang mga utang sa sugal. Ang bawat laro niya ng baraha ay katumbas ng buhay ng mga batang hindi na operahan. Audit of the soul, Beatriz. Yan ang ginagawa ko sa inyo ngayon. Bulong ko sa hangin. Pumasok si Gavin sa silid, may dalang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay kasing tindi ng bakal, puno ng determinasyong protektahan ang kaisa-isang buhay na natitira sa kanya. Jeannie is sleeping. Safe siya sa kabilang kwarto, kasama si Lita. Wika niya. Huminto siya sa likuran ko at tumingin sa mga screen na puno ng mga numero at graphs. Tessa, kailangan mo ring magpahinga. You haven't slept for 36 hours. Ang isang surgeon ay hindi bumibitaw hanggat hindi natatahi ang huling sugat, Gavin. At ang sugat na ginawa ni Beatriz sa akin at sa pamilya mo ay kailangang malinis ng mabuti. Hindi ko siya tiningnan. Pinili kong manatiling rasyonal, malayo sa anumang emosyong maaring magpahina sa aking focus. I was a fool to believe them, dagdag ni Gavin. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Inakala ko na ang katarungan ay nasa panig ng mga may kapangyarihan. Pero ang katarungan ay nasa mga kamay mo pala. Huwag mong gamitin ang salitang katarungan kung hindi mo pa nakikita ang dugo ng sakripisyo, Gavin. Sa labang ito, walang bayani. Mayroon lamang mga taong marunong mabilang. Malamig kong sagot. Samantala, sa loob ng kanyang madilim na opisina sa mansyon, hinampas ni Beatriz ang kanyang mamahaling lamesa. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw sa buong silid nang itapon niya ang kanyang baso ng alak. Ang kanyang tablet ay nagpapakita ng sunod-sunod na balita tungkol sa pagbagsak ng stocks ng Valderrama Medical Group. Hanapin niyo ang babaeng yan. Patayin niyo ang bawat boses na kumakalaban sa akin. Buliw niya sa kanyang mga tauhan sa telpono. Ang kanyang mukha ay naging isang pangit na maskara ng desperasyon. Ang dating reyna ng Iloilo ay nagmumukha na ngayong isang sugatang hayop na nakakulong sa sarili niyang ginto. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Isabella. Namumutla at nanginginig ang mga kamay. Mama, ang mga bangko, they rejected my cards. Pati ang kotse ko, kinukuha na ng bangko. Tumahimik ka, Isabella. Maghanap ka ng paraan. Sigaw ni Beatriz. Ngunit ang kanyang sariling pangiinig ay hindi na niya naitago. Dahan-dahang lumapit si Beatriz sa kaisa-isang bagay na akala niya ay magliligtas sa kanya. Ang toy camera na nakuha niya mula sa mga gamit ni Jeannie bago sila nakaalis. Isang nakakatakot na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi habang hinahawakan niya ang maliit na plastik na laruan. Akala mo ba ay ikaw lang ang matalino, Tessa? Hindi mo alam kung anong ebidensya ang hawak ko laban sa mismong pamilya mo. Bulong niya habang sinusubukang buksan ang compartment ng kamera. Pabalik sa aming kuta, nakita ko sa screen ang isang huling transaksyon na hindi namin inaasahan. Isang paglilipat ng pondo na nagmula sa isang ghost account patungo sa pangalan ng aking yumaong ina. Namigas ako. Ang uktse, ang matinding pagdududa at galit, ay tila isang kuryenteng gumapang sa aking likuran. In-audit ni Beatriz, pati ang nakaraan ng nanay ko. Kathy, look at this. Beatriz is framing my mother post-mortem for the hospital's old scandals. Wika ko. Ang boses ko ay naging kasing talim ng labaha. She's desperate, Tessa. She's trying to destroy your motive by making you look like the daughter of a criminal, sagot ni Kathy. Then we will not just destroy her empire. We will bury her under the weight of her own lies. Tumayo ako. Inayos ang aking puting lab coat at tiningnan ang orasan. Ang press conference bukas ay hindi magiging tungkol sa ospital. Magiging tungkol ito sa huling pag-uulat ni Beatriz de Valderrama sa buong mundo. Ngunit sa gitna ng aming paghahanda, isang malakas na tunog ng pagpreno ng mga sasakyan sa labas
ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng mga pintong bumubukas ng sabay-sabay at ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos sa semento ay tila isang hudyat ng giyera. "They found us," bulong ni Gavin, habang mabilis na binubunot ang kanyang baril. Tumingin ako sa aking laptop. Ang progress bar ng upload ay nasa 78% pa lamang. Kailangan ko ng 2 minuto. 2 minutong maaring maging huling hininga ko. "Jeannie! Lita! Get to the back!" Sigaw ni Gavin habang hinarap niya ang pinto. Tumingin ako sa screen, pagkatapos ay sa pinto. Ang aking puso ay tumitibok ng rasyonal, walang takot, tanging kalkulasyon. Ang huling bitag ay nakahanda na, at sisiguraduhin kong sa oras na pumasok sila sa pintong yan, ang buong mundo ay makakakita ng isang dambuhalang pagbagsak. Ang asul na liwanag mula sa monitor ng aking laptop ay tila isang malamig na apoy na tumatama sa aking mukha. 79%. 1% na lamang ang kailangan para tuluyang maging abo ang bawat kasinungalingang itinayo ni Beatrice sa loob ng 5 dekada. Sa labas, ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa tuyong damo at ang mabibigat na hininga ng mga lalaking upahan ay tila isang orasan ng kamatayan na bumibilis ang bawat segundo. "Tessa, itakbo mo na si Jeannie sa likod. I'll hold them off," sigaw ni Gavin. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon habang ikinakasa niya ang kanyang baril sa harap ng pinto. "Hindi ako aalis, Gavin. Ang isang surgeon ay hindi iniiwan ang pasyente sa gitna ng operasyon," mahinahon kong sagot. Ang aking mga daliri ay nananatiling nakadikit sa keyboard. 1% na lang. Kapag pinatay ko ang laptop na ito ngayon, mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Biglang umalingaw-naw ang tunog ng megaphone mula sa labas. Ang boses ni Beatrice, matinis at puno ng mapanganib na tamis, ay bumasag sa katahimikan ng gabi. "Tessa, iha! Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sumuko ka na at ibigay ang toy camera ni Jeannie. At baka sa awa ko, ay hindi ko na ilabas ang mga ebidensya na ang yumaong ina mo ang tunay na mastermind ng medical fraud noong dekada 90. Do you want to destroy your mother's memory for a child that isn't even yours?" Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking dugo. Ang ukche, ang matinding pagkasakal sa kanyang manipulasyon, ay tila isang dambuhalang kamay na humahawak sa aking lalamunan. Ginamit niya ang alaala ng aking ina, ang tanging malinis na bahagi ng aking nakaraan, para lamang pilitin akong lumuhod. Tumingin ako kay Gavin at nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Beatrice is a master of planting seeds of doubt. "Tessa, is it true?" Bulong ni Gavin. Ang kanyang boses ay tila isang lamat sa aming alyansa. "Gavin, look at the screen," wika ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng bakal. Ang audit na ito ay hindi tungkol sa nakaraan ng ina ko. Ito ay tungkol sa kasalukuyan ni Beatrice. Huwag mong hayaang ang lason niya ang pumatay sa tiwala mo. Eksaktong pagkakataong iyon. Ang tunog ng pagkabasag ng kahoy at ang pagpunit ng bakal ay umalingaw-ngaw. Ang pinto ng aming kuta ay tuluyang gumuho. 3 lalaking nakamaskarang pumasok, hawak ang mga matatalim na bakal at baril. Isang matalas na tunog ng notification ang narinig mula sa laptop. 100%. Upload complete. Tumayo ako ng dahan-dahan. Inayos ang aking puting lab coat na tila ba handa na akong pumasok sa operating room. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Sa halip, kinuha ko ang isang flash drive mula sa aking bulsa. Ang decoy na inihanda ko kasama si Lita. "Heto ang hinahanap nyo," wika ko sa leader ng mga lalaki. "Ibigay nyo ito kay Beatrice. Sabihin nyo sa kanya, ang huling audit ay nagsisimula na sa oras na hawakan niya ang drive na yan." Mabilis na sinunggaban ng lalaki ang flash drive at sinipa ang aking laptop sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng plastic at salamin ay umalingaw sa silid, ngunit hindi ako kumindat. Ang data ay nasa cloud na,
Ang laptop na iyon ay isang bangkay na lamang. Kunin niyo rin ang bata! Sigaw ng leader. Susugod sana sila kay Jeannie. Ngunit sa isang mabilis na pagkilos, ginamit ni Gavin ang kanyang katawan para harangan ang mga ito. Ang tunog ng pakikipagbuno, ang pagkakaladkad ng mga sapatos sa sahig, at ang mabigat na paghinga ng mga lalaki ay pumuno sa silid. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Lita na dahan-dahang lumabas mula sa likuran. May hawak na isang tray ng mga gamot. "Bitawan niyo siya!" sigaw ni Lita. At sa isang hindi inaasahang pagkilos, isinaboy niya ang isang malakas na chemical na pampatulog sa mukha ng mga lalaki. Ang matapang na amoy ng ether ay sumabog sa paligid. Habang nagkakagulo ang mga lalaki at pilit na kinukuskos ang kanilang mga mata, hinila ko si Gavin at si Jeannie patungo sa likurang pinto. Ang aking puso ay tumitibok ng rasyonal. Walang puwang para sa takot, tanging para sa susunod na hakbang. "Kathy is waiting at the back," wika ko habang mabilis kaming sumakay sa naghihintay na sasakyan. Habang papalayo kami, tiningnan ko ang aming kuta na dahan-dahang nalalamon ng apoy na itinanim ng mga tauhan ni Beatriz. Ngumiti ako ng bahagya. Akala ni Beatriz ay nakuha na niya ang huling ebidensya sa flash drive na yon. Ang hindi niya alam, ang drive na yon ay naglalaman ng isang logic bomb na uubos sa bawat file sa kanyang persona na server sa oras na isaksak niya ito. "Tessa, I'm sorry for doubting you," wika ni Gavin, habang hawak ang aking kamay sa dilim ng sasakyan. Ang akala ko ay, "Huwag mong ubusin ang oras mo sa pagsisisi, Gavin. Ang bawat tibok ng puso ay mahalaga." Mahinahon kong sagot. "Beatrice thinks she's winning the battle tonight. But tomorrow, at the gala, we will show her that the war is already over." Tumingin ako kay Lita, na ngayon ay nanginginig pa rin sa kaba. "Lita, you did well. Ang anak mo si Bong ay ligtas na sa ospital ni Kathy. Bukas, ang katotohanan ang magiging kabayaran ng bawat sakripisyo mo." Ang gabi ay lumalalim, at ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa huling pagtataksil o huling paglaya. Sa aking bulsa, hawak ko ang tunay na toy camera ni Jeannie. Ang huling piraso ng katotohanan na hindi kailanman mabubura ng apoy. "Beatrice?" Bulong ko sa hangin habang pinagmamastan ang naglalahong anino ng Iloilo sa dilim. "Prepare your speech, because I am going to audit your soul in front of the whole world." Ang bawat pagtama ng aking takong sa makinis at malamig na marmol na sahig ng Iloilo Grand Ballroom ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Suot ko ang isang itim na gown na kasing talim ng aking mga plano. Isang kulay na sumisimbolo hindi sa pagluloksa, kundi sa pagtatapos ng isang dambuhalang kasinungalingan. Sa paligid ko, ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga alahas ng mga elitista ay tila isang makapal na usok na gustong sumakal sa katotohanan. Ngunit ang isang auditor ng mga anino ay hindi kailanman nalulunod sa ningning. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Beatriz de Valderrama. Ang kanyang puting gown ay tila isang maskara ng kabutihan, habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang buhok ni Jeannie na nakaupo sa isang selyadong wheelchair. Ang mga kamera ay walang tigil sa paggutitap. Kinukuha ang bawat sandali ng kanyang kunwaring pagmamalasakit. "Jeannie is our miracle." At sa kabila ng pagtataksil ng isang taong inakala naming pamilya, ang Valderrama Medical Group ay mananatiling matatag para sa inyo. Boses ni Beatriz, ang kanyang taglish ay punong-puno ng pekeng emosyon na pilit na hinahatak ang simpatya ng mga donors. "Hindi ko na kayang pakinggan ng lason na iyan," bulong ni Gavin sa aking tabi. Nakasuot siya ng isang formal na tuxedo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kanyang anak. "Kailan natin tatapusin ang palabas na ito, Tessa?" "Now, Gavin." Ang rurok ng kanyang pagmamataas ay ang pinakamagandang oras para sa kanyang pagbagsak. Mahinahon kong sagot,
habang dahan-dahan akong naglalakad patungo sa gitna ng bulwagan. Naramdaman ko ang biglang pagtahimik ng mga tao nang mapansin ang aking presensya. Ang bawat bulong ay tila mga huni ng mga insekto sa gitna ng gabi. Ang mga gwardiya sa gilid ng entablado ay mabilis na kumilos para harangan ako. Ngunit bago pa man nila ako mahawakan, itinaas ko ang aking kamay ng may awtoridad. Huwag niyo akong hawakan kung ayaw ninyong ang buong detalye ng inyong mga illegal na kontrata ay mailabas sa livestream na kasalukuyang pinapanood ng 10,000 tao sa labas. Wika ko. Ang boses ko ay kasing talim ng labaha. Sapat na lakas para marinig ng mga nasa harap. Natigilan ang mga gwardiya. Ang ukche, ang matinding pagkapahiya at galit, ay nagsimulang sumilay sa muka ni Beatriz nang makita niya ako. Ang kanyang mga mata ay naningkit at ang kanyang panginginig ay hindi na niya naitago sa likod ng kanyang panyo. Tessa! How dare you show your face here? You are an intruder! Security! Take her out! Sigaw ni Beatriz. Ang kanyang maskara ng kabutihan ay dahan-dahang nagkakaroon ng lamat. Beatriz, ang isang intruder ay ang taong pumasok sa pamamahay na hindi sa kanya. Pero ang isang auditor? Ang auditor ay laging welcome sa oras ng paniningil. Patuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa tapat ng entablado. Tumingin ako kay Jeannie at nakita ko ang liwanag sa kanyang mga mata nang makita ako. Dr. Tessa! Masayang tawag ni Jeannie. Hello, Jeannie. Sorry if I'm late to the party. Ngumiti ako ng bahagya, isang tunay na ngiti para sa bata. Pagkatapos, muli kong hinarap si Beatriz. Doña Beatriz, inakala mo ba na ang pagsunog sa aking kuta kagabi ay sapat na para burahin ang iyong mga utang? Inakala mo ba na ang flash drive na kinuha ng mga tauhan mo ay magliligtas sa'yo? Wala akong alam sa sinasabi mo. You are mentally unstable, Tessa. Gavin, bakit mo kasama ang babaeng ito? She kidnapped your daughter. Sigaw muli ni Beatriz, pilit na humihingi ng tulong sa mga tao sa paligid. Lumapit si Gavin sa tabi ko. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang pader ng katotohanan. The only kidnapping that happened, Beatriz, was you kidnapping my trust. Narinig ko ang lahat. Alam ko ang bawat gamot na ipinagkait mo sa anak ko para lang mapunan ang bank account mo. Ang bulungan ng mga tao ay naging isang malakas na agos ng pagdududa. Ang mga kamera ng media ay dahan-dahang lumipat mula kay Beatriz patungo sa akin. Ang bawat segundo ay tila isang matalas na hiwa sa kanyang reputasyon. The gala is not for your anniversary, Beatriz. It's for your public audit. Kinuha ko ang toy camera ni Jeannie mula sa aking maliit na bag. Ipinakita ko ito sa lahat. This camera recorded the heartbeat of your crimes. At sa bawat segundo ng video na ito, maririnig ang tunay na boses ng babaeng tinatawag ninyong tagapagligtas. Namutla si Beatriz. Ang kanyang rasyonalismo ay tuluyan ng bumigay sa takot. Susugod sana ang kanyang anak na si Isabella para agawin ang kamera. Ngunit mabilis na humarang si Kathy, suot ang kanyang abogado coat, may hawak na temporary restraining order. Tita Beatriz, masyado ka ng maraming utang. At ngayong gabi, ang buong Iloilo ang maniningil. Wika ni Kathy. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Ang katahimikan na sumunod ay tila isang nakabibinging pasimula ng isang katapusan. Pagkatapos ng 5 segundo, ang dambuhalang LED screen sa likod ni Beatriz ay bumukas. Hindi ito nagpapakita ng logos ng ospital. Isang video ang lumabas. Isang video na nagsimula sa isang malinaw at nakakapanging ilabot na boses ni Beatriz habang kausap ang kanyang Swiss banker tungkol sa paglilipat ng pondo mula sa charity ward patungo sa casino accounts ni Isabella. I-delete mo yan! Patayin yung screen! Hiyaw ni Beatriz. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasasaktan, ngunit ang screen ay hindi namatay. Sa halip, lumitaw ang mga clinical records ng mga pasyenteng binigyan na expired na gamot. Kasunod ang mga larawan ng kanilang mga pamilyang naglulusa. Ang bawat larawan ay tila isang sampal
sa bawat elitistang naroroon. Humarap ako sa madla, at ang aking tinig ay umalingongaw sa speakers na nahack na ni Kathy. This is not just medical malpractice. This is a systematic murder of the poor for the luxury of the few. At ang auditor ay narito na para selyuhan ang inyong mga libro. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, naramdaman ko ang isang matalas na kurot ng panganib. Isang anino sa gilid ng entablado ang mabilis na gumalaw. Ang tunog ng pagkasa ng isang baril ay bumasag sa hiyawan ng mga tao. Tumingin ako sa direksyon ng tunog. Ang leader ng mga tauhan ni Beatrice ay nakaturo ang baril. Hindi sa akin, kundi kay Jeannie. Ang bawat segundo ay tila naging isang patak ng asidong tumutunog sa aking pandinig. Ang dulo ng baril na nakaturo sa ulo ni Jeannie ay nanginginig. Isang hudyat na, ang lalaking may hawak nito ay hindi mamamatay tao, kundi isang desperadong tauhang naghahanap ng kaligtasan sa gitna ng lumulubog na barko ni Beatrice. Nakita ko ang balak ni Gavin na sumugod. Ang kanyang mga kalamnan ay nakahanda na sa isang madugong pagkilos, ngunit mabilis ko siyang hinawakan sa braso. Ang isang maling galaw ay magiging katapusan ng lahat. Huwag, Gavin. Logic, not anger. Bulong ko. Sapat na lakas para marinig niya. Humarap ako sa tauhan ni Beatrice. Hindi ako sumigaw ng saklolo. Sa halip, lumakad ako ng isang hakbang pasulong. Ang aking muka ay nananatiling kasing lamig ng semento. I-audit mo ang sitwasyon mo ngayon, bago mo kalabitin ang gatilyong yan. Wika ko. Ang boses ko ay umalingaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng bulwagan. Ang babaeng nag-utos sa'yo ay wala ng kapangyarihan. Ang lahat ng accounts na pambabayad niya sa'yo ay opisyal ng naka-freeze. Kapag pinutok mo ang baril na yan, wala kang makukuhang pera. Ang tanging makukuha mo ay habambuhay na pagkabilanggo para sa isang babaeng itatangi na kilala ka sa oras na dumating ang mga pulis. Nandilat ang mga mata ni Beatrice. Huwag kang makinig sa kanya. Patayin mo sila. I will pay you double. Hiyaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Double of zero is still zero, Beatrice. Muling hinarap ko ang tauhan. Kathy, ipakita mo sa kanya ang real-time notification ng bank sequestration. Itinaas ni Kathy ang kanyang tablet. Ang pulang ilaw ng account blocked ay kumislap sa harap ng lahat. Ang tauhan ay dahan-dahang napatingin kay Beatrice, pagkatapos ay sa amin. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila isang sirang makina sa gitna ng tahimik na gabi. Sa isang iglap, binitawan niya ang baril. Ang tunog ng baka na tumama sa marmol na sahig ay tila musika ng katarungan. Mabilis na sumugod si Gavin para kunin si Jeannie, habang ang mga gwardiya ng hotel na kanina pa nag-aalinlangan ay mabilis na dinaluhong ang tauhan ni Beatrice. Ngunit ang audit ay hindi pa tapos. Hinarap ko si Beatrice. Ang kanyang muka ay kasing puti ng kanyang gown. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang kamay ay itinaas para ibigay ang isang sampal ng pagkapahiya. Sinaluko ang kanyang kamay sa ere. Ang higpit ng hawak ko sa kanyang pulso ay nagpahinto sa kanyang bawat hininga. The era of your manipulation is over, Beatrice, bulong ko. Ang bawat salita ay kasing talas ng scalpel. Ang bawat buhay na kinuha mo para sa iyong luho, ang bawat pasyenteng ginawa mong numero sa iyong ledger, lahat sila ay narito ngayon para singilin ka. Hindi mo na kailangan ang panyo para sa iyong mga luha. Ang kailangan mo ay isang magaling na abogado para sa iyong habambuhay na sentensya. Binitiwan ko ang kanyang kamay ng may pandidiri. Sa sandaling iyon, ang mga pinto ng ballroom ay bumukas ng marahas. Pumasok ang mga operatiba ng NBI at mga pulis. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos at ang autoridad ng kanilang presensya ay tuluyang bumasag sa huling pag-asa ni Beatrice. Doña Beatriz de Valderrama, you are under arrest for large-scale insurance fraud, medical malpractice resulting in multiple deaths,
and embezzlement of hospital funds. Wika ng opisyal habang ipinapakita ang warrant. Ang hiyawan ng madla ay naging isang malakas na bulong-bulungan ng katarungan. Pinapanood ng buong Iloilo ang pagbagsak ng kanilang reyna. Habang pinupusasan si Beatriz, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay may dalang isang huling sumpa. Hindi pa tayo tapos, Tessa. I will destroy you from behind bars. Sigaw niya habang hinihila siya palabas. The audit is closed, Beatriz. No more appeals. Mahinahon kong sagot habang tinitingnan ang kanyang paglalaho sa dilim ng labas. Humarap ako sa media na nag-uunahan sa pagkuha ng aking pahayag. Inayos ko ang aking stethoscope na tila ba handa na akong bumalik sa trabaho. Ang Valderrama Medical Center ay hindi na pag-aari ng mga de Valderrama. Mula sa gabing ito, ang bawat pasyenteng naging biktima ng kanilang kasakiman ay magiging bahagi ng aking bagong foundation. We are auditing the future of medicine in Iloilo, and truth will be the only currency. Wika ko sa harap ng bilyon-bilyong manonood sa livestream. Pagkatapos ng gulo, lumapit sa akin si Gavin. Karga ang mahimbing na natutulog na si Jeannie. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng paggalang na hindi ko kailanman nakita sa kanya noon. Tessa, I don't know if I'm even worthy to stand beside you, bulong niya. The past is a fixed asset, Gavin. Hindi na yan mababago. Mahinahon kong sagot habang dahan-dahang hinahaplos ang noo ni Jeannie. But the future is a variable. It depends on the choices we make today. Habang naglalakad kami palabas ng ballroom, ang sikat ng buwan ay tumama sa aming mga anino. Ang bigat ng nakaraang mga linggo ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang malamig at matatag na kapayapaan. Ang audit ng aking buhay ay tapos na, at sa pagkakataong ito, ang balanse ay nasa panig na ng katotohanan. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga de Valderrama sa gitna ng bulwagan ng Iloilo Grand Ballroom. Ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng aking bagong opisina ay tila isang banayad na haplos ng kalayaan. Wala na ang amoy ng antiseptic na may halong lason ng korupsyon. Ang hanging nalalanghap ko ngayon ay amoy dagat at sariwang pag-asa. Hindi na Valderrama Medical Center ang nakasulat sa dambuhalang karatula sa labas, kundi ang Alvarado Heart Foundation. Isang institusyong binuo hindi para sa tubo, kundi para sa bawat tibok ng puso ng mga taong kinalimutan ng lipunan. Sa loob ng isang taon, ang audit ng katarungan ay hindi tumigil. Si Beatriz de Valderrama ay kasalukuyang nagdurusa sa loob ng isang correctional facility, malayo sa mga silk sheets at gintong kubyertos na kanyang kinasanayan. Ang kanyang anak na si Isabella ay nahaharap sa sunod-sunod na kaso ng estafa at tuluyan ng nabangkarot. Ang kanilang pangalan, na dati ay kinatatakutan at sinasamba, ngayon ay isa na lamang babala sa bawat pahina ng kasaysayan ng Iloilo. Narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa sahig ay may kasamang maliliit at mabilis na mga hakbang. Isang tunog na matagal ko nang kinagigiliwan. Dr. Tessa, look! I made a drawing of us at the new playground. Masayang hiyaw ni Jeannie habang tumatakbo patungo sa akin. Ang kanyang balat ay malusog na at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa buhay. Binuhat ko ang bata at hinalikan ang kanyang noo. It's beautiful, Jeannie. Just like the heart I fixed inside you. Kasunod niyang pumasok si Gavin. Wala na ang tuxedo. Suot niya ang isang simpleng asul na polo na tila nagbibigay diin sa kapayapaan sa kanyang mga mata. Sa loob ng isang taon, naging katuwang ko siya sa pagbuo ng foundation. Hindi siya naging tagapagligtas ko. Naging katuwang ko siya sa pagliligtas sa iba. Ang aming ugnayan ay hindi binuo sa isang gabi ng bugso ng damdamin, kundi sa mahabang panahon ng pagpapatawad at muling pagtitiwala. The board meeting is finished, Tessa. We officially have the funds for the pediatric surgery wing, wika ni Gavin. Ang boses niya ay puno ng paggalang at isang uri ng pag-ibig
na hindi na kailangan pang isigaw. Ang bawat sentimo ay na-audit na ba? Biro ko, habang inilalapag si Jeannie. Strictly audited by the best doctor in the city. Tumawa siya ng mahina. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang hinawakan ng aking kamay. Tessa, salamat. Hindi lang para kay Jeannie, kundi para sa pagtuturo sa akin na ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong imahe. The audit is finished, Gavin. But the healing is a lifelong process. Mahinahon kong sagot, habang tinititigan ang kanyang mga mata. And I think we're both ready for the next chapter. Lumabas kaming tatlo sa balkonahe ng ospital. Mula rito, makikita ang mga pamilyang dumarating. Hindi na may takot sa kanilang mga mukha, kundi may tiwala na sila ay aalagaan ng sapat. Kinuha ko ang aking stethoscope at dahan-dahang hinawakan ang aking sariling dibdib. Ang tibok ay matatag, rasyonal, at sa unang pagkakataon, punong-puno ng init. Ang mensahe ng aking buhay ay malinaw na. Ang isang pusong winasak ng pagtataksil ay maaaring muling tumibok ng mas malakas, basta't ang katotohanan ang magsisilbing gamot nito. Hindi ako naging martyr. Naging arkitekto ako ng aking sariling tadhana. Ang katarungan ay hindi lamang isang legal na desisyon, kundi isang emosyonal na audit kung saan pinipili mong iwanan ang pait at dalhin lamang ang mga aral ng kahapon. Habang pinapanood ko ang paglubog ng araw sa Iloilo, alam ko na ang bawat operasyon, bawat hiwa, at bawat laban ay sulit na. Dahil sa dulo ng lahat ng kasinungalingan, ang tanging mananatili ay ang tibok ng katotohanan. Isang himig ng paglaya na hinding-hindi na muling mauubusan ng hininga. Selyado na ang mga libro, tapos na ang huling pag-uulat, at ang aking puso ay sa wakas ganap ng gumaling.